Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat. Amen. Yan ha, no? Ating pong papurihan ng Diyos sa bagong blessing na kanyang ibinigay sa atin ang araw na ito na inilaan niya para pasalamatan natin siya, para papurihan natin siya. Amen. So yan na dinhangyo ko pa kadatag sa nga tumugpos. And let's welcome the Holy Spirit. Saya na ayaw ko na niyo pag pansinan niyo katabi, mag-focus ko na sa presence. Ilan natin ininga time para sa Lord. So, yes, Jesus, we worship you, Lord God. We praise you, Jesus. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, Jesus. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, Lord, we invite you. Lord God, sinipon naman service. Lord, you said in your words, Lord God, na ang dalawang po mahigit ay nagkakatipang sa iyong pangalan. Pangalan ikaw po ay narito sa aming kalagitnaan. Lord, I pray that you saturate this place, Lord God, with your presence. Lord, I pray nga, waray po bisan sa'yo, Lord God, sa amang nga malaga sining nga lugar, Lord God, nga diri ka po nararamdaman, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi, Lord God, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, Lord God, this past few days, Lord God. Lord, ito man po ay sinasadya man po namin o hindi, Panginoon, kami po ay patawarin mo. Lord, cleanse us with your holy blood, Jesus. Lord, we thank you, Lord God, kasi natuod, Lord God, kami nga sa oras nito, Panginoon, kami po ay pinatawad mo na, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, na hindi po namin pinahihintulutan ang any kinds of destructions in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, silihan mo po ng iyong banal na dugo ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, upang wala pong kahit anong plano ng kaaway ang makapanig, Lord God, service na ito, Lord God Jesus. Lord, pangunahan mo po ang service na ito, Lord God, ang gawain nito dahil para po ito sa iyo, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na maging smooth po ang daloy ng service na ito, Lord God. And Lord, alam ko po, Lord God, na may ginagawa ka sa oras na ito, Lord God, at may gagawin ka pa, Lord God. Lord, sa'yo po namin inaalay, Lord God, ang araw na ito, Lord God. Lord, we bring back to you all the praises. Lord, adoration in Jesus' name, amen. Hallelujah! Sa nga po malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, nasasabi ko, Panginoon, na alayin natin siya ng papuri. Amen? Sino rito naniniwala that he or she, you are a friend of God? And palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. That you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God.
that you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Once again, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Almighty God, oh, come on, everybody sing it. Lord of glory, you call me. You have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. For the last time, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Listen from the top, I'm a friend of God. I'm a friend of God. Clap your hands for the Lord. I am a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. 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 Amen. Ano, so, sino nga mga naglabay nga adlaw sa whole week? Aram ko nga talingkit mo yun, kanya-kanya nga mga problems na pinagdadaanan, no? But still, the Lord is very, good sa ating mga kinabuhi. So, yan sino pa narag nga, ipagsigawan ang kabutihan nga ginhimo sa Diyos sa kanya kinabuhi sa kada adlaw. Okay, so, tawagan po muna natin si Nay Lucy para pagsigawan ang kabutihan ng Diyos. Upay nga ko loob sa kapatiran ng Kristo nga. Pasalamat ang sa Ginoo kay nakasimbang ihapon Maria. Pagkakuan kay Karina Gasi ko na nagsisipon. Parigawa. Alamigan na Jesus. Ginahapag ka. Salamat Lord. Sigba. Ang salamat sa mga blessing nga inatag mo sa iyo kasi na kuhan anak birthday na tulog kay sa 18 yung birthday lata sa nakuhan umagad sa katarman niya sunod sa balan di man mga imbitar kaya kanya di may man siya dito ilato kuhan di republikan dagan man at mesa regalo. Salamat Lord na ako rin man nagiging handa kaya rin man nagpakaali man sa gabi so sana umaga salamat nga sa natanang ko mga pag-edad ko sa 88 daram sa kanahinom doon sa birthday
Salamatan ko rin sa simbahan. Ikinanrelatan niya rin. Salamat sa pastor, sa mga kapatiran. Ako, ambot lang sa nakuhan. Si Melson, itipay ba naganda. Niya namin ko naman. Anda ko sa buwang pwede niya putang pamanag sa Navy. Salamat Lord. Pasalamatan ko ang mga busy ngayon. Pinatag sa niya na si Mana. Mga diri ko na nilingkutan. Sanglit maupay ko yan. Nagpapasalamat ka permi sa Ginoo kay di mo man na abot sa mga blessings kada semana. Ako, mauna lang nagtrabaho, pasalamat sa Ginoo, bisa na matanggap. Papasalamatan ko. Sanglit, naurugan man nga pinagbabalag sa Ginoo. Salamat, Lord. Purihin siya. Purihin si Lord. Purihin si Holy Spirit. So, dito po sa life po ni Nanay Luz is may kitang po kung gano'n talaga kaupay ang Lord sa kanya kinabuhi nga. Isipahamnay ka lang si Ton, 3 times siya nag-celebrate sa kanya birthday. Tapos, ang gasin niya kanina na magkakasipon siya, pero still nag-effort siya gihapon para makakaling. Still, an aton po Lord is an our Jehovah Rapha, ang nag-heal sa aton mga sakit. So, mayon pa po ba iba nga naruyag tawagan to po si Ate Nenelin. So, mapagpalang araw po sa ating mga tanan. Maray ko lang po magpasalamat sini nga naglabay nga si Mana nga kaupayan sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kasi dirigad po kada sa sinila nga si Mana, kada adlaw po nga kaupayan sa Panginoon sa akong kinabuhi. Grabe po talaga ang kanya kaupay sa ako. Sini po nga naglabay nga si Mana nga waray pang pakasimba. Palain po talaga sa lawas kay nasanay na po diba na magsimba. Malain po sa kalawas talaga nga di ka nakakasimba. Pero anak ko po talaga ko, grabe po ako sa Lord, isang diak magsimba, adala po gihaponan, pray, tapos Bible man, masin, pangamuyo sa kanya nga sin, pagpapasalamat, bisan pa, hain ka kuno din dapat, basta maaram ka magpasalamat, na ikulo nito ni Lord, yung sini po nga 20, aray ko lang po, ipagpasalamat ini kay Lord, kay birthday po itong sa bata, nakaraos po kami. Actually, maiyak ko na po ganitong nga birthday sa ako bata. Nakatirok na agad po kaso na ako natirok na gasto ko ta kay pag inabunar sa utang sak nanay kay minsan kulang pa ang kanya padara mo ako permanente na aabunar mo ito na ako man natirok sa bata na gasto ko ta. Tapos ito na po sa birthday na sa bata anak ko asawa nagpadara man san cake manay salamat kay bisa naman laki okay na ito makuan man sa bata na appreciate man naman birthday niya. Tapos makalmala niya. Tapos, ang gini mo nga sakbog to, nga si Rosmelin, intagan si Zia, sa'yo ka, hilong na spaghetti, di kan, nag-aramot man ang akong nanay, sinakan sa kanang pansit man, di katon man, nakatigayon man liwat, aksan, bisan lang man dito, Tapos, naalala ko nga, may pangayanak na, gintatago nga ito nga 250, bako alam, may pangayanak 250 nga ginti tinago-tago. Tapos pagbukara ko sa aqualit, pa sa naingaratan na ito na 250, naging 450. Grabe talaga si Lord, pasalamat si Lord. Grabe talaga si Lord, mag-ibala, 250 lang na butang nga ito, naingaratan na kayo, nano nga naging 450. Well, grabe Lord, salamat po talaga sa iyong biyaya. Salamat talaga, kaya di mo kayo mapabayad. Tapos ito niya birthday sa bata. Hindi ko akalain niya,
matatambakan kami bisita. Maray man ako pag-invite pero nagkaradto. Mo grabe ako talaga pasalamat kay bisan nano kada mo sang bisita, magkasyan ito na mo handa, nagsobra pa bisan sa kilo la. Nagsobra pa ito na mo handa mo. Grabe pasalamat talaga sa Lord kay. Mo grabe talaga ang kanya pagkiwa sa amon kinabuhi lalo na po sa ako po anak. Kasi na ako pasalamat sa talaga sa mga adlaw. Grabe kay. Nagdungan lat po ito sa sa children's man sa bata. Tapos, diri ko lang po ito, nakaon ako po kasi nga, diri na matutuloy nga ako ang maglilid sa prayer. Pero sa pag-abot niya ito na mo, ako ang ginkuhan sa teacher niya ra, sa tuwa nga teacher, ako ang ginpili nila nga maglilid sa prayer. Grabe, nakul pa po ko, Lord, parang iningagin ko mo sa kay, may ka-purpose mo, nananong ako ang ginpili mo para maglilid sila nga prayer. Grabe, sinakul ba kahit ang araw ko, nanong ang himuon. Grabe ang ringan na nira, pero ako talaga isip, Lord, baligi bago ako. May welcome ko ang Holy Spirit niya magkiwasin ng adlaw sa akong ginabuhi nga. Makita sa mga tao nga, ada kaging bubuligan mo nga, bisan waray practice, bisan waray ako ada. Pero nagpapasalamat po talaga sa Ginoo nga, ito na, himo ko ito niya, nakapaglidak sa prayer nga, waray practice, waray manlakuan. Nahimo ko po itong sinmaubay mo, grabe po pasalamat sa ito niya. Gingamit niya mo anak ko na pero may pinapangaro nga patuloy niya gamiton hanggat kaya ko pa nga sin hanggat adi pa ako sinakalibutan karuyag ko la gamiton ni Lord kung hanggang sana na ako kaya nga sin hanggang sana kuhan niya sa ako kung hanggang kailan niya gagamiton magpapagamit ako sa kanya kung ito na kanya kalooban sa akong kinabuhi nga sin kari ko lang po sa iyo pa i-share kitarami nga kuan sini po nga naglabay nga si Mana gintangis ko lang po inikan, Lord, nga ako problema nga pinag-agian niya na. Kasi, gulpe po talaga ako problema ginagian niya na. Lain po sa problema sa ako nanay, minsan sa kanya padara, sa kanya mga utang. Grabe po, nagtutudrungan niya problema, tas lain pa siton, may pa mga tao nga naghihimo sa kasing istorya nga diri man totoo. Hindi pa pakaraot ang aray man akin, himo nga maraot sa kanra. Pero bago ako, Lord, maaram ka, imo itong pangako nga, bago diri, oray sa among mga kamutan, paghihiganti, ikaw ang maghihiganti para sa amin. Naikukulon naman na waray manak din, himo nga maraot, ikaw nala, bahala, bago ko. Pinagpipray ko nala sila, makilala ka man lat nira para ranasan man lat nira ang imo paghigugma. Masin mahibaroan nira, kung nanuan ka nara ginihim mo sa kanara, kasi tao nga waray maghinihim mo sa kanara nga maraot. Iparealize mo sa kanara kung paano ka nagkiwa sa ako. Maulat ito nanhimo sa kanara, pagkiwa sa kanara. Ito nang pinagpiprepare mi sa Lord sa yan na. Ito nagpasalamat kay tigda nagmingaw. Makunta man magtuloy-tuloy na yun. Kay grabe talaga sa nagdudurungan na parang nai-stress na ako. Pero sige pray kay Lord na direct niya pabayan na kunta man matalbas aksin nila problema. Kaya naniniwala ka, wala iba nga makakabulig sa akong si Lord na. Ito na, sa kanya lang pinakamatis na kapulit. Amen. So sa kinabuhi po ni Sister Nanilin na may kitanta ko gano'ng nag-provide ang Lord sa kanya kinabuhi. Truly, our God is our Jehovah Jireh, our great provider. Sa kanya lang po kinabuhi na kitanta na bisan mayon siya mga pinagdadaanan. Sa Lord siya gihapon na kapit nga sin ang Lord naghatag sa kanya strength. Tapos, I know that the Lord will fight for us. Babapangan po sa Deuteronomy 24, for the Lord your God is He that goes with you to fight for you against your enemies to save you. Kaya ang Lord talaga, never siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kasi mahal na mahal po niyan kanyang mga anak. So, sino pa po naruyag magpasalamat sa Lord sa kaupayan na hanagunatan? Okay, so kung mara na po, magpatuloy na po kayo. So, bago po kasi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house, and prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. So, tayo po ay magbigay.
Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagay, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari sa bawat tanong ng buhay. Suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ko iiwan. Jesus, ika'y maliyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos mabagay, sa aking katunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagay, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Yes, Lord, itong handog Panginoon, inaalay po namin sa inyo, Lord God. Ito po ay magamit, Lord God, para ma-expand, Lord God, para sa iyong gawain. Lord, I bless, Lord God, those people, Lord God, na nakapagbigay, Lord God, Lord. Bless them abundantly, Lord God, and Lord, we pray na patuloy mo po silang i-guide, Lord God Jesus, at protektahan, Lord God, sa araw-araw, Lord God, Lord. I-bless mo, Lord God, lahat po ng kanilang mga pinagkukunan, Lord God, ng financially, Lord God, Lord. Continue to bless them, Lord God, bless their lives, Lord God, and the people that they love. Lord, sa'yo po namin ito ibinibigay, Lord God. We bring back to you all the praises, Lord, and adoration in Jesus' name. Amen. Sitayo po tayo, patuloy na po tayo maawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa kanya salita,
John chapter 4 verse 24, God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Amen? Sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang ating Diyos sa totoo lang ay napakabuti. Sino po naniniwala na God is good all the time? Amen? Kaya nararapat lamang siya na ating papurihan. Hallelujah. Before have I felt so alive? Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. It's been with you I now begin to see. Got your presence, got your presence. Overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. It's being with you I now begin to see. But you can't overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the freedom. Everybody, let's sing. We're jumping. Jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're 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 jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, Lord.
it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Nothing and no one comes. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans too only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Because you're good, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I'll sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Patuloy natin pupurihin natin, Diyos. Patuloy natin siyang sasambahin. Sapagkat siya ay laging mabuti sa amin, sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, excited ka bang sumamba sa Diyos? Parang inaantok. You, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God.
your voice. You have led me through the fire, in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Oh, sing it. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on with one voice. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on, open your lips. Praise God in your own words.
All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, in one voice. And all my life you have been faithful. Come on, worship Him. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, Lord, and all my life you have been faithful. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out again. Yes, Lord, hallelujah. It's running out, it's running out again. I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness is running out, it's running out again. Your goodness is running out, it's running out again. When my life lays down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. And all my life you have been faithful. Come on. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Come on, sing it slowly from your heart. And all my life, come on, sing it. Sabihin mo yan sa Diyos. Despite ng mga kalalagayan natin, despite ng mga pagkukulang natin, hindi nagkulang ang Diyos. Yes, Lord. Come on, huwag kang magsasawang sabihin yan sa Diyos. Come on, sing it. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on,
karanasan. Napakabuti ng Diyos. Kakaibang ang Diyos. Patuloy na namin itatanghal sa lugar nito. Oh, hallelujah. Oh, rabasa ka kaya rabasa kaya rabasa. Hallelujah. Karapat-dapat siyang itaas, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang aming salita. Kulang ang aming buhay. Para ipagsigawan, para ihayag, Lord God, how good you are sa aming mga buhay. Lagi kang faithful. Despite of everything, Lord, lagi kang nariyan. Totoo, Panginoon, na nag-overtake ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya naman, punong-puno ang aming mga puso ng pasasalamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Di ka namin kayang limitahan. Oh, hallelujah. Patuloy ka namin hinahayaan, O Diyos, na malayang kumilos sa lugar na ito. Hallelujah. Inaalaw namin ang manifesting power mo to move, to touch every heart and every mind ng lahat ng naririto. I-capture mo, Lord God, ang heart ng bawat isa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng unawaan sa iyong salita. Ikaw ang magturo sa amin. Buksan mo ang aming kaunawaan. Ang lahat ng maririnig at maa-absorb namin ay galing lamang sa iyo, aming Diyos. Gamitin mo ang aking labi, O Panginoon, para patuloy kaming turuan, patuloy kaming hubugin, patuloy kaming ighain, Lord God. Palakasin at patatagin ng iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, nakatagpuin mo ang lahat ng naririto. Punuin mo ang aming uhaw na kaluluwa. Punuin mo ang aming uhaw na puso, Panginoon. We want more of you, God. We want more of your presence. More of you, oh Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang kakatagpo sa bawat isa. Ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim namin ang victory upon victory, Lord God, ng gawain ito. Patuloy kang ma-display, patuloy kang mahayag, patuloy kang maitanghal, O Diyos, hallelujah. Sa iyo ang batas na papuri, batas na pagsamba at pagduwalhati sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Everybody say amen, hallelujah! Amen. So, kamayan mo muna yung mga katabi, pagpadain mo. Pwede na ka lumingkod. Palakpakan muna natin ang Diyos. Malakas na palakpak. Mamay ka na makusok. Yan. Tapi ka nimhipin, sugara kapatid. Handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Sugara ay la mo na ak pagka-istorya ka. Wala lang mo napansinay. Sugara, di ka sugara, kapatid. Ayaw pagkatulog. Importante yun eh. Amen. Handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? At maluya. Ha? Itinamipin kung handa na ito. Sugara, ayaw pagkatapos doon, lingkod ang pamati. Amen. Hallelujah. So, as usual, dugtong inisan ato topic sa last na akong in-share. Sa last week si Pastor Edgar, so medyo nauto dito na, no? So it's all about evil reports and conflict in the church. So yan din nakit, ang bagaw ko sa una, halay po, maghataglakin ko dala mo napapahamak talaga sini, nga pag pinamati sa mga negatibo nga mga bulong, mga report sa imo, ginsusugad sa imo, saan? Didi sa gawas or either ni Satan. May kita ta,
tungod kay mga ignorante kit sa trabaho ni Satan, yung kadaraman sa mga lingkod sa Diyos, sa mga believers of Christ, madali maisahan kasi kada man sa ato, di rin na naiintindihan o nauunawaan nga mayaon kita talaga labanan spiritual. Ang ato kalaban, diri ang tao, kundi yung diri nato nahikikitan nga either nagsusugo sa tao, nagmamanipula sa tao, or either nagbubulong mismo sa ato. Amen? Kunyari, si sister, nahikitan mo. Waray ka sa mo si sister, pero tungod kay mayaon nagsadsay nga, marang ka, kukulawila ito, permito sa'yo nagpinanliparo, siguro ko nalalangot itong sa'yo. Diba ito, wala na sa'yo sa pero parang may nagusugad na sa imo ka. Amen? Ibang reports. Diri siya. Mga negatibo siya ang mga ginsusugad sa imo. Tapos, dahil natuod ka. Amen? Wow, ano? Hey, ano na ko pa ito siya napapansin? Pero like ko pinanyamid. Amen. Na sinasundan, nakaka-experience ito nga tanan. Ano, kaya, siniya na, karuyag abihan sa Lord, anato kaunawaan, para maging aware kit, nga diri kita iisahan basta-basta, sinon nga, evil reports. Kumbaga, may ito na mga trabaho nila, Marites, Marisol, mga satsitan, ano? Ang bagaw pa niya na din sa kalibutan. Pero, bilang mga lingkod sa Diyos, kailangan aware kit nga maaram kit para diri ka maisahan san kaaway. Ano? San una, gintalakay nato ang ignorance of the evil reports, spiritual realities. So, tungod kay mga ignorante, naramo talaga ang naiisahan. Ano? Danay kita pa ang nagagamit or either ibang nga tao ang gigagamit. Amen. Kung diri kita ang parang pamati, kita ang parang sugat. Eh, nabang ako pa nga ni kanina sa aga, sa nag-youth din eh. Sa nag-meditate ako sa aga, na gin-realize sa ako sa Diyos, nga every time nga nagpapadarakit sa ato emotion, sa ato flesh, every time nga nagpapa-overcome kit, sa bulong sa kaaway, sa mando sa kaaway, either sa imo mismo ginsusugad or sa pamagitan sa ibang tao, every time nga nagpapa-overcome kit si Don, diri kit nakakaabat nga nakikisayo kit sa kanya trabaho. Amen? Ang kaaway, trabaho niya ay doon. Trabaho niya magnakaw, magwasak at pumatay. Ihimuon niya nga consistent ang kaaway. 24/7, nagkikiwata lang siya. Porsigido siya ma-accomplish ang kanya karuyag. At magnakawan ka sa imo kapayapaan, sa imo kagalakan, sa niya tanan, sa imo health niya tanan. Pag nakawan ka, patayon, anim imo relasyon sa Dios, relasyon mo sa imo'y kasitawo, or either physical. Amen. Magnakaw, wasakon ang imo relasyon sa iba, ang imo kinabuhi mismo, wakayon. Trabaho ito niya. Porsigido si Satan. Nga himuon ito. And minsan, anak ka na sa Diyos, pero may ka na simba. Pero may ka nakakabati sa pulong sa Diyos. Pero danay, mag-best friend ka. Kaya every time nga nakikisayo ka or natuod ka sa Kanya, tungod kay diri ka aware nga pulong niya iton. Nagpapadara ka. Pagsugad sa imo ni sister nga, marang kasi sister do, may napiktuhan ka. Nagpadara ka. Nawara sa imo. Nawara yung kapayapaan, di kininisip mo nga. Oh, ba? Amen. Every time masugat si Don, harayag singon, na-accomplish ni Satan ang kanya trabaho. Imbis kunta nga ang mga anak sa Diyos ang gina-accomplish yung mga bagay na magbibigay karangalan sa Diyos ang nangyayari, ginpubuligan pa nato si Satan. Either kita mismo nagkikiwa or kita ang taga-entertain, taga-pamati. Hello! Palakpakan muna natin ng Diyos.
So yan na naman, the letter B. There is exposure to a sinful and evil spiritual atmosphere. So, may kitanta no, nga gina-expose itong sa Diyos. Dapat kita nga mga lingkod sa Diyos, aware kit. Sa gesture, the way naglalata sa katunog pala, aware na kita dapat. Kilala na, ang bago ni Lord, kilala saan ako mga tupa at ako tinig. So dapat, kilala na kung tinig pa ito ni Lord o iba, kaya duhaman lang ito nga takabulong. Amen. Hallelujah. So, there is exposure, pag nadadarakit sini nga kasalanan, or pagdatong sa na-overcome it sa evil, kumbaga, atmosphere. Ang bago dito sa Proverbs 27 verse 12. Sa Tagalog version, sabi dito, alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Alam ko no sa matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Hindi literal mo masad ka nga ay batok no. Ibig sabihin din sa matalino, yung maarang ka mamati sa mayong ka-wisdom na nagtitikang sa Diyos. Kumbaga, aning discernment, ma-upgrade, makusog ka ng discernment, na-discern mo kung, nakuhaan mo kung ikaw ba itong sa Lord o dire. Amen. Alam ng matalino kung may panganib o siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Amen. Ayaw na ito pahituluta nga sayo kinsan mangmang din, mangmang sa salita ng Diyos, mangmang sa katotohanan ng salita ng Diyos, mangmangkit kung sino ba talaga ang Diyos nga itong pinaglilingkuran. Pag-isan ka mangmang, diri ka talaga nakila sini nga Diyos nga itong pinaglilingkuran. Kaya kasi di mo na-identify kung di kang ba itong sa Kanya o diri. Diri ka aware kung nagahatag ba ito si problema sa imo o blessing. Amen. Pero minsan aware kit pero nadadarakit tungod kay kulang it sa kalaman. Kaya nga, di ba, abagaw many are perished because of ignorance. Amen. Ang bago didi, spiritual exposure is entering into conversation with a person who is a carrier of an evil report. So, at sining. Saan to sa COVID, naalala niyo? Sa COVID, kapag bayaon sa'yo na consciously positive siya sa COVID, nga tanan nga kanya nakaupod, expose sa COVID. Amen. Nga tanan, ika-quarantine. Nga tanan, mag-undergo sin test kung positive sila sa COVID. Amen? Ganon din naman sa evil reports. Mayroon kinsusunod nga, spiritual exposure. Karayag singon, anim espiritu na expose sandiri maupay, na aapektuhan, sandiri maupay every time nga namamati ka sa negative or evil reports. Pareho ito sa sakit, natataknan ka. Hello. Kaya nga parallel ay yung physical and spiritual. Parallel ito. Magkaparehas ito. Kung mayaon sakit sa physical na nakakahawa, mayaon sakit sa spiritual na nakakahawa. Sa santo diri ka, malibak. Pero kay tungod, aning imo upod, pero mila malibak ka na ta. Pag-abad mo, wala ka abad nga. Malibak ka na. Sa santo, aning imo, ikaw, tahimik ka la. Mamingaw ka na. Pero kay tungod kay aning imo upod, pero mila bariya. Nagparapreho na. Amen. Sa santo, di ka man lang tanon, pero aning upod, pero mila aringit. Nagparihas na ka. Ay mo, pero miling ko. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. So, may ang kitisad nga, spiritual exposure na sulod ko ini siya na titikang ini kapag nag-enter ka sa conversation sin sayong nga tao nga parang
reports. May kaba kilala nga, adadala iyo pang istorya, negatibong isusugan. Hello? May kamasang kilala? Ito pang nag-istorya ka nga ni, pero mikot mayaw negatibo ka sa sugaron. Pero ni siya mayaon, babara ka sa sugaron sa ibang tao, or sino pa matpasta, pero mila mayaon babara. Pero siya, pero may mapapansin niya babara. Hallelujah. Doon nagtitika. Abaga din, there is defilement that comes from listening to an evil reports. Pag isa niya defilement, pag ikaw nararegsuhan ka, kapag nagpipinamati ka sa evil reports. Abaga, sa Proverbs 26 verse 22 sa English version, the words of a tale-bearer are as wounds, and they go down into the innermost part of the belly. Ano? At ang pananalita ko no sa mga parang istorya, mga maglibang, mahilig magpakaraot, tale-bearer, mahilig magdarasin istorya, ano? Pareho siya sin samad ngadto sa ka naabot pa sa kariyan ito nasunod gud siya ngadto ano so diri siya mabaysay about the defilement is receiving an evil reports from another person and believing that it is true. Pag suot niya na defilement para siya naapektuhan ka kay namati ka di kan tinuod ka. Hello, tinuod ka nga totoo ang kanya ginsusugan. In the same way, that touching a deceased person while defile one's hands. So, abag umasan to sa Old Testament ano, pag mayon, monthly period ng babae, di rin pwede kaptan, di mariksok siya, sira liwat mariksokan. Amen, parang ganon. Pag nakakapot ka kunusin, mayawang ketong, ikaw liwat. Magkakayaot ka. Sugat ito siton. Listening to an evil report will defile one's mind. Kapag nagpipinamati ka sin mga negatibo nga istorya, pati aning isip na riringsukan. Amen. Imbis kung nga okay kasi doon, nagraraot. Amen. Hallelujah. It is a reality that must be properly dealt with. Kaya kailangan nato ma-deal itong sintama bilang mga lingkod sa Diyos. Kaya gitutukto akin siniya na sa Lord kasi kailangan ta na ini mautod, kailangan na ini matangpos nga mga ginihimos ang kaaway kay sayo ini sa nagpipress sa ato, pagkompress sa ato para dili kit makapag-expand, para dili kit lumago spiritually. Amen. Hallelujah. There is a spiritual infection that comes from listening to and receiving an evil reports. Mayroon kuno infection, kung mayroon infection sa physical, sa samad, mayroon liwat spiritual infection. Infected ka. Amen. The simple believe every word. Abaga din sa Proverbs 14 sa Tagalog takwanon. Proverbs 14 verse 15. Abaga din sa Tagalog. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ano? So, isip-isip kito na, haingit si doon. Mahilig ba kin tumuo dayon? Or kukanta mo na nung inutangat, tubay itong tingali man lang. Hilig. Mahilig ba kin magpunta yung, di atoon kayo. Diri mo muna kintukuan. So, kikit-anta ito, kung haing kisun, ayaw kin magkinita sa iba, kitanta nato sarili. Amen? Kasi kung iba nato magkinitan, siya mapatatransform kita diri. Amen? Mayaon diri, abaga diri, what are some clear symptoms of being infected by an evil report? Nano ko na mga klarado nga sintomas kapag ang sayo nga tao infected siya sa evil reports. May siya infection kung may samad na huwag kay infected. Amen? Malalaman ta kung ang sayo nga tao infected. Una, they believe the evil report without confirmation.
i-check sa inyong sarili. Natuod ka ba dayon sa evil report bisan wala mo pa i-confirm kung totoo o diri. Kapag malaksi ka tumuod, diri mo naging gigitan kung totoo ba ito, gin pamatian ang luyo, basta tinuod ka na dayon, infected ka. Palatandaan nga infected ka sa evil reports. Ikaduha, we form negative opinions based on the evil reports. Nagkakayaon ka na sin opinion tungod sa ginsugad sa im. Sa ginistoryahan ka nga maaram ka, maini daw ito siya. Sumpag ka ito siya, maini ito siya. Nagkakayaon kaya na ang kaisipan nga, siguro ka. Ay, nag-isip ka na, papara liwat sa kanya. Amen. Nagpo-form kasi negative opinion sa sayong nga tao tungod sa evil report. Ikatulo, they focus on negative aspect of the person pointed to by the evil reports. Wala na mabaysay sa kanya. Puro na lang maparaan imo king hinanap sa kanya. Siton nga tao, tungod kay nakabati kasi negative, an imo na lang ipipinantayan sa kanya kung nano ang mabara nga imo mababatian or mahikikitan. Hello? Pagsugad siton, ibig sabihin infected ka. May something sa imo. Naapektuhan ka sa evil report. Amen. Number 4. They begin to interpret the words and actions of the subject of the evil report as supporting evidence of the evil report. Anahin na po, kinbibinantayan mo kanya kinlalata, pati ang kanya action, nagkukuha ka na sin mga negative para lang ma-confirm nga tama ito niya evil reports. Nagkukuha ka pa ebidensya nga kung talaga tuugod ba totoo kay kuhanikit ang usan kanya nga ni kuhan sa sinig. Hello, maging aware kit. Amen. Nadadali kit sa kaaway ka iha nga panahon. Gililipaayang kaaway, nagtatangis anak Diyos. Tapi kanini mo, ibig kapatid, okay ka lang? Naiintindihan mo ba? Ang English, ang ato ginadman niya na. Amen. Hallelujah. Duhala iton. Kung ikaw ang tagapulong, ikaw ang tagapamati. Amen. Hallelujah. Number 5. They begin to judge the motives of the subject of the evil report. Inuhusgahan mo na ang motibo siton nga tao tungkol sa evil reports. Bisan man maupay ang kanya ang kanya motibo, maupay sa kanya ginihimo, para sa kanya ginihimo niya ito sing kinasing-kasing, maupay malimpyo ang kanya kasing-kasing, ikaw mabara anin imo na giniisip. Ay, ginihimo ito niya kay maini. Maini. Negatibo na. Gitatagan mo na sin mabara nga motibo ang kanya ginihimo, bisan man maupay ang motibo. Amen. Hallelujah. Delikado ini. Kaya nga, dapat aware kit. Amen? Number 6. They begin to back away from the subject of the evil report and resist fellowship with the person. Naiwas ka na, nadiri ka magpinakiupod, kay maraot na rin imo utak sa kanya. Pagkaupod bang kam, an imo la, pag pinantay sa kanya, mali nga masusugad, para lang ma-confirm nga tama ka. Tamang ginistorya sa im. Diri na healthy siya. Nagpinakiplastikay ka na lang. Hello. Hallelujah. Sometimes the carrier would influence another by telling them to not have fellowship with the subject. Ito yung malala. Kasi an infected na tao, nani-infect liwat sa iba. Masad siya, ay supag kinuha ka, marang ka, mainiton siya. Mainis ito ng himuon. Maini. I-judge mo na. Hallelujah. Mandadamay ka pa sa iba. Yet the carrier, through the spreading of the evil report, is also deserving of
disassociation. Hallelujah. Number 7, they begin to tell the evil reports to others. Di rin na lang siya ang nag-istorya sa evil reports. Tuhan na sira, kung sino ang tinuod sa kanya, nagdaramo na sira. Pareho na itong sa COVID, daramo na infected. Amen. Amen? Pareho sa ni testimony ni kanina, may evil reports about sa kanya. So, ang mga natuod, affected sila sa evil reports. So, imbis nga okay man siya sa iba, naiwas sa iba, maraot ang pagkulaw sa kanya, tungod kay tinuod sa evil reports. Ang importante, diri itong totoo, aram mo sa ning sarili, nga ang importante, diri kasi itong namati. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Letter C. There is a spiritual disease that comes from embracing the evil reports. So, mayaon kin gisusugad nga, spiritual nga sakit. Kapag kinyayakap kuno nato ang evil reports, diri mo laging tutuod, kinyayakap mo at pinanindigan mo. Hallelujah. The spiritual disease consists of being mentally and emotionally controlled by the evil reports and by the destructive spirit of the one who gave it to us. Again, spiritual disease kuno consists of being mentally and emotionally controlled. Kapag ikaw mentally and emotionally controlled ka sa negative reports na ginsugad sa imo, karuyag sidgon, masakit aning espiritu. Hello? Amen? Daramo ko daon an may sakit din yung espiritu. Amen? So, garay ni mo higit, kunta diri kasi namin. What are some symptoms of this spiritual disease? Nano ko na mga sintomas? Una, ang bago din a wicked doer give heed to false lips. Proverbs 17, verse 4. Tagalog. Base, klarado. Proverbs 17, Kawikaan 17, versikulo 4. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Otro, punta dirikit sinabi, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang duwaon ko mo, nasunod itong sa duwaon liwat. Hallelujah. Grabe, no? Dili sa MPV version, ang taong masama ay nagkinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Parehas sa version. Ang baga dili, he that hate dissembleth with his lips and lay up deceit within him, when he speak fair, believe him not, for there are 7 abominations in his heart. Proverbs 26, verse 24 to 25. Kita na din sa Tagalog version. 24 to 25. Ang bago din ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya'y maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Hallelujah. Patrohon ko. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam.
maaaring ang galit nga'y maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Amen? Deceiving. Ang sugat siton nga tao. Parang maubay, mapunugumarin, maubay, pumunod siya, maubay na yung katuyuanan, pero balitaw, tungkol itong sa kanya, pagkasuklam sa kanya, hate sa kanya kasing-kasing. Na itatago niya, pero pagdatong sa time, ilalantad sa Diyos. Amen? Hallelujah. Proverbs 20, ang bago didi? Leviticus 19:16. Leviticus 19:16. Sa Tagalog, sabi dito, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni saksi laban sa iyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Amen. Ayaw ko no pag istorya sin makakaraot la sa imo kapwa, ngan makakapahamak sa imo kapwa. Istorya nga diri totoo. Nag-istorya ka lang para mapahamak siya or mawakay siya. Si Lord sito na nagsugat. Amen? Every time nahihimuon ta iton, sin mag-istorya ka, nagmarang kasi kuan ba ini, ay supag yung parang sugat ko siya sining. Kapatid, accountable ka sa Diyos. Kanina bago ko, sa iba, dinhi, nakabataan. Tandaan nyo, grabe na ang atake sa kaaway. Grabe nang inihimo sa kaaway. Pero tandaan niyo, kita dinhi, diri kita ang magkakalaban. Ang ato kalaban, diri nato nahikikitan. Amen? Ang ato kalaban, diri nato nahikikitan. Kita dinhi, diri kita ang magkakalaban. Pero hihimuon ni Satan nga tanan, nga kita mismo mag-araway. Kinano? Para magdaog siya. Hihimuon niya, nga wakayo ng kada tagsa. Kapag ako nagraot akan maini, tungod kay ginsugat ni maini, tinuod ang di ba? Mayaon na wall. Siya liwat, mayaon na wall. Basta nga, waray kit, totoo nga unity. Diri kit united in spirit. Pag dadatong iton nga time, madali kit nasasakop sang kaaway, ngan waray kit dahihimo. Amen? Kaya nga, permi kong isusugat, kapatid, kilalanon tan kada tagsa. Dapat kilala mo, at sa'yo, kunyari, masad ka, inisiya, sugat sini ang kanya batasan, kay inisiya, may inisiya, sang kadako niya, sad sini, ang kanya background, sa sito, ginaadman na to, ako, as leader, sa tutula, ginaadman ko ang batasan sang kada tagsa. Kaya nano nga sugat siya sini, kaya nano nga, ang kanya, aura sugat sini, permi. Si Kuan, ginano nga sugat sini siya mo pinadlata. Gawin siya mag-react sugat sini. Amen? Kasi pag diri mo kilala, madaling ka maapektuhan sa evil report. Pero pag kilala mo, pag aram mo, ikaw mismo, masagatiri kay Kuan itong sugat itong sini. Amen? Ikaw mismo, i-justify mo, kay nano, puprotektahan mo ang kada tagsa sa ato, kay na iintindihan mo nga diri to nanin kalaban, aning kalaban, ang diri nakakakita or kung ang diri tama nga ginihimo san sayo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Being infected with an evil report makes the listener become like the carrier. Kapag na-infect ka, pareho ka na sa nag-istorya sa imo. Nagpaparehas na ka, itong liwat na rin kinihini mo. Diba? This verse kan about the Pilate and Herod, about Padidi, refers to the moment during Jesus' trial when Pilate sent Jesus to Herod and Jesus was under Herod's jurisdiction. The act brought about a change in their relationship leading to their newfound friendship. Magkalaban itong sila dati. Pero, nag-istorya man ini si Kuya, kay maini itong siya, maini. Anong nangyari? Naging mag-best friend na sila against sa nato Diyos. Amen. Hallelujah.
Ito ang nangyayari kapag an evil report na ipapasa. Nasaan ko rin ka mag-close? Kontra ka nga ni. Kontrahe kasi nun kay saan una ikaw ginilibak. Pero saan ikaw na ginistoryahan, iba naman ang kanya ginilibak. Nagpag-best friend na kang. Hallelujah. Amen? Ikaw na tagapamati. Ikaw na kuan, taga-tuod, nagtitinuod. Ikaw na nuwat. Amen. Ikaw man sa yung santo maglibak, ikaw na kaya sinuwatan. Hallelujah. Guidelines on how to respond to evil reports. So, may yung guidelines kung paano kita no magre-respond sa evil reports. First, God gave us protective spiritual defenses to warn us about spiritual contamination. Intagan kita no sin spiritual nga defense ng Lord para diri kit makontamina sa mga atake spiritual, mga negative attack sa kaaway. We can sense the prompting of God's Holy Spirit, follow the warning of God's Word, and obey the wise counsel of our human authorities. Ano? Pwede kit pamati sa gisusugat ni Holy Spirit, ay sa pamati, negatibo ito, ditong maupay. Pwede kit pamati sa sundong taan warning sa Diyos, ayaw si Ton. Ay maini sa pamagitan sa kanya word of God. Amen. Or pwede ang sundong ta ang isusugat sa wise sa mga kunyari aram mo spiritually matured siya, nagsasabi nga ayaw si Ton, maini ito na susundon mo. Kasi maaram ka nga positive ang kanya isusugat. Amen. Sa pamagitan si Ton, makakaiwas ka sa evil reports nga. Ay, ganito pagtuon. Dili ito, guys. Sugat ito sini. Amen. Hallelujah. Dapat aram ta kung sinan ato gipapamatian. Sometimes, however, we are unaware of spiritual danger until it is too late. Danay, dili get aware sa spiritual danger na hibabaro na lang, it too late na. Huli na ang lahat. Amen. Ayaw paghultang nga mahuli ang lahat. First, what is your reasons for telling me? Masad ka, kaya nung isusugat mo ito? Kaya nung nga nag-istorya ka sa widening the circle of gossips only compounds the problem. Sa'yo, saan ako natutunan sa sining? Sa main church, mag-istorya ka nga ni sin negative report about sin sa'yo. Nga, kunyari, lingkod sa Diyos. Nag-send ka dito nga, maini, pastor, bishop or pastor Jean, alam mo ba si maito, ganito, ganyan. Dili ka pwede sumugat nga, ay pagsugar nga ako nagsugat. Dili pwede. Kaya pag magsugat kasi, ay pagsugar papangutan ang kanano anip intention kay nagsumat ka kung nadiri ka man lang ngayon ma-address. Kung nahahadok ka ngayon igatubang para ma-address iton, nano ang purpose nga nagsumat ka. Hello? Amen? Kunyari, mayawan sa'yo nagsugat nga maini. Sige, kay storyahon ta. Sumad yan, ay pagsugat. Ay pagsumat, yung ako nagsugat. Ay, delikado iton. Amen. Ayaw na pagsumat sa kanila nga ako nagsugat. Ibang kanya intensyon. Diri sa kauupay. Aruyag lang niya, i-crowd ang sayo. Amen? Hallelujah. Ikaduha nga pangutana, tikang diin ito ngayon mong insugat. Magkunya basta. Basta, kung kulay kung basta, tungod na lasa. Kaya dito sila, di ba? Manang ka, sikuan, maini. Inyang isuad niya, ini siya. Ay sige ka, istoryahon ko. Ay pag sumatang ko ito. Ay di kang matin ito niya ibugin istorya, basta. Di ba ako mo niton? Alo, kasi nakaka-relate, kung nalakpak. Di ba? Delikado ito, maging aware kit. At ikatulong ang pangutana, involved ka ba si Don? Nakanto ka ba talaga si Don? Nakanto ka ba?
Ikaw ba talaga nakabatiso na nakakita si Don? Ikaw ba nakawitness? Sumuhat nga ni nga, dili ka kigistorya nito sa ay delikado ito. Amen. Napansin ko lang kay ginsugat sa ni maini at delikado. Amen? Kinanabago pa kanina, pag infected na sa iyong tao, dahil tinuod siya, ang kanya lang tendency, pag hinanapan niya sa words and action, nga mag-confirm lang at tama ang karahinala. Tamang hinala. Amen. Delikado, ano? Magulit natin sa ramo. Amen. Sanglit, may nga isang mag-istorya, andam na lang, ready ka umatubang. Ano? Kaya kung maubay man lang yung intention, di ba, pasad ka kay halagan, mag-istorya kit basikwan, masuk ka lang kuman, ano, sa sito, dili ka, basta ilang, pag-observe. Susubuong ka pa nga, magbiyantay ka sa kanya. Hallelujah, trabaho ngayon ito. Nakaka-infect. Amen? Ikaw ba't ka pangutana? Pag may side ng istorya, pangutan Masad ka, have you personally checked out all the facts? Personal mo ba mag-in-check kung totoo ba ito? Tumuhan nga rin nga, basta po una ko sa kanya, legit alaga nagsugat sa akin. Yang kay Biri ngayon, totoo. Diba? Basta, legit talaga. Kung di siya personal sito naka-experience, ito sugat-sugat lang. Basta kay sugat ito sa akin ko, at pansin ko daw. Nga, as in, wala, ito talaga totoo. As in, ito talaga. Confirm. Diba, sa sinon? Delikado. Amen. Delikado ito. Kailangan with evidence. Pag masugad ka sa ikalima, okay la ba sa iyong kakaistoryahon ko ikaw pag na kuang ko ni mag-arag tubangkit kapag napatunayan ko nga totoo ini. Kumad nga ni ato, kalumusot. Bigyan niya, busikong ko doon. Hindi, delikado ito. Amen? So yan ang maarap ka na, no? Pag mayaw sa'yo mag-istorya, ito na yung mga pangutana. Nanay ras, ang istorya mo itong saap. Kunyari, marang kasi brother, ay itong pagkinuha kayo, may itong siya, may lumini. Si sister, kuhan ito, may lumini. Ay na nung istorya mo itong saap. Ano? Pangutanaan mo. Sige, masugad ka. Di ka man din na impormasyon. Ikaw ba talaga sa ito na kuha noon? Diba? Basta. Sa confirm, ito confirm. Sa confirm. Ano, legit ito. Hallelujah. Diba? Involved ka ba sa ito? Nakat ko ka ba? Sa iba sang itututo sa ato, din sa church. Amen? Pag di ka direct involved, ayaw pag-istorya. Ayaw lang pag-istoryahi ang diri direct involved. Kunyari, may kanibaroan, si brother, si sister, may ginhimo nga sa sini. Ayaw yung istorya sa diri involved. Ay, pag-istorya ka, katingali, maaram ka. Sikuhan. Mainit. Pisa na ito nag-repeat na di na niya nakuha kanya respect din sa kan sister kay kinistoryahan mo si Pao. Amen. Hallelujah. Kaya pag nag-arat tubang, api ka. Patay ka. Amen? Ano? Sa sunod sa siton. Sinag istorya. Di kang di na istorya ka, di mag-arat tubanggit. Amen. Kasi ka nga, hiapi, manahimik ka. Ano? Kaya di panalangin na lang ni baroan, Lord, kung totoo ba nito, huling si sister, si brother, si Ginny. Ay, naman pinag-istorya kayo. Diba? Excited ka kasi nun. As in, kaag talaga. Nakakaawa. Talaga. Nawai ka, relate na relate ka. Nakaka-relate. Tara mo nakaka-relate yan, di ba? Didikit aware. Namati ka, gin-entertain mo, infected ka. Pati ikaw, gin-inisip mo, imbis kung tama mo pa yung relasyon ni sister, iwas ka na. Tingalo ni natutuwa, sugat ni sister. Parang, di ba, bisa mapaupa yung ipapahimo sa Jesus, giniluwat lang ka, sini kay bago ni sister, kuwan ini.
Kasmer ini. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Ano? Ayusun tagos. Ay, ang bago dili sa Psalm 101 verse 5. Siyang naninira sa kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Hallelujah. Ronta, sakit ay pagbubulos kay si Lord. Si Lord na nagsugat. Ang bago ni Lord, siyang naninira ng kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Hala, ikaw nga dito, lumangkakan, Lord. Ano? Kaya baga pa, do not do unto others what you do not want to do unto you. Ay, pakit mo nga sa iba. Nadiri ka, bumalik sa emet, tulisan nga karma. Ano? Totoo ito. Kasi ang Diyos na nagsugat. In Ephesians chapter 5, verse 10 to 12. Ephesians chapter 5, verse 10 to 12. Ang bago sa Tagalog. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon, kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Amen. Hallelujah. Ang bago din sa Romans chapter 16 verse 17. Romans 16 verse 17. Sa Tagalog version, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Amen? Si Lord. Amen. Iwas sa mga sugat situn. Ay kung pinakiupod. Ang bagaw din sa Proverbs 10:10. Ang malilikot na mata, pamati. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig ng maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang malikot ng mata, pag isip ng malikot ng mata, gusto sa pambante. Atuna. Inay ba doon ito? Sige lang kung pantay ng bangat. Alam ka, si tao. Amen? Ang malikot na mata ay lagi sa kaguluhan, mahilig sa samok. At dara ako man ko ng hiwa. Ang hiwaan man. Maluwang hahantok sa kapahamakan. Amen? Ephesians chapter 4 verse 25. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. So galing ipid, kapatid, ayaw pagpinuwa. Yan kaya kakampi ka, ay pagsumat ako. Ba't ka mo doon, no? Diba? Ephesians 4:29. Let no corrupt words proceed out of your mouth, but what is good for necessary identification, that it may impart grace to the hearers. Amen? Ay pag kinuha sinunga diri maupay nga mga istorya para makawa kay lasan iba sa sayo nga tao
kundi dapat ang imo gini-impart sa kandan maupay grasya sa Dios. Amen? Ibig nga pinanlibakan, ilibak si Christ. Ang goodness ni Lord, yung faithfulness ni Lord, maarang magrabi talaga ang Diyos. Pagsuot si doon, siya nga problema, nung na-uplift. Ibig nga ng problema siya, ano, parang nagagaan na ng kanya ko, nagkakayulat siya, hope sa Lord. Pero problemado ka na nga ni, kinistoryahan ka pa si di mao. Wala ka na ito nagpipinuhat si buong daigdig. Ano, ang tendency, masulat sa isang kaway, halimbawa pakamatay, no? Diurak na si Tom. Diurak na si Tom kay. Masulat ka, gipapagali ka na. Ay na, no? Nga tanan nga bugat imuging karawat. Kumbaga, spiritually, nagnanaknak na, masuol na, mangut-ngut na, di ka na nga turog. Hello? Sino din na nirinig nga turog? Gabi. Di na nga turog. At wala nagtasang kamay. Pakita mo. Nirinig nga turog. Delikado ito. Kaya nag-inisip pa negatibo mga problema. Di ka nirinig maupay. Amen? Hallelujah. Iwasan nato ito. Kaya na, no? Ang nagkakasakit ang ato espiritu. Pag masakit ang ato espiritu, bisan si Tonano ang maging kakao, diri kini kakarawat. Amen? Diri niya kakarawat yung mga word of God, mga magupay nga, mga gisusulat sa kanya. Diri na talaga niya kay waray siya ka na umaon. Amen? Ang ato dapat ginti-take yung positive lang. Amen? Yan na, maging aware kit. Ano? Sa saraon ta na. Tikang din ang istorya. Sin unang sugadin mo itong kakuha. Amen. Diri ka na basta-basta makikisayo. Diri ka na basta-basta liwag pag-i-istorya kay tingali ikaw ang pangutan ang tikang diin itong istorya. Amen. Duhala ito. Amen. Halipot lang yan na. So, hanggang doon laan ato. Topic yan na, iwasan nato maapektuhan. Magkayaon sin spiritual disease. Amen? Diri ka na dapat na mamati basta-basta na tuod basta-basta nga diri ka naman basta-basta nag-iistorya para maiwasan nato ang spiritual disease doon sa iba na balay or dito sa church. Tayo ay magsitayo. Ano, kung sayo kasi ton, yung apektado ka na perme, sayo ka sa tagapamati or sayo ka sa paragdara sa istorya, it is time to repent, magpangka sa Lord nga Lord, di ngayon ang tama. Ano, di kang yan na nag-arang sorry, sa ako pag pinamati, nga pag pinang-istorya, sindiri, tama, inaaraw ko nga, increase man ang ako discernment. Tagi ang self-control, patience, understanding, love, kindness, gentleness. Hallelujah. Siniyan ano, kung mayaon ka na himuan, tapos honey, mayaon ka na, ginisipan, si tiri maupay, tapos honey, doon kapag aro sorry. Kung mayaon ka ginistorya, ginpakaraot, pag aro sorry. Tayo ay lumapit sa Diyos. Alam nyo, timely talaga ang Lord. On time ang Lord. Aram ko nga tanan, karuyag tutuan sa Diyos. Kasi karuyag sa Lord, ayuson na nato relationship sa tubangan niya, kan maging kagamit-gamit kit sa Diyos. Hallelujah. Just close your eyes. Let us worship Him. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Where
Take over. Come breathe in me, and I will rise. All needs we. Ginaghan ko ang kadatag sa ipikit na ni mata. Karayag ko ipasabot sa kadatag sa na we are called perfectly chosen. Especially chosen by God. Si Lord ang nagpilig sa imo. Si Lord dapat ang nananahan sa imo. And dapat at imo ginihimo every day of your life ma-accomplish yung mga bagay na nararapat at kalugod-lugod sa Diyos. Sayo sa reason na nabubugatan kit sa atong kinabuhi, it is all because of the evil reports nga atong nabatian, nga atong gintuon, nga atong ginabsorb, ginyakap. Mapapansin ta, diri mabaysay ang effect sa ato, lain sa nagluya ang atong pananampalataya, tumaplay ang atong paglilingkod sa Dios. Nagkayaon kitsit spiritual wall sa ato igkasitawo, nawakay ang atong unity. Yan na arua sa Dios. Karoy ko ipaunawa sa kadatagsa, nga mayaon kit spiritual battle. Sayo, sa tanikala, sa kaaway, kapag namamati ka sa evil reports, affected ka sa evil reports, doorway ito sa kaaway para tagang kasing kabugatan, tagan ka problema, tagan ka sakit, natanan nala, kahirapan. Sayo iton, sa kakaptan sa kaaway sa imong kinabuhi. Ngayon, kung naruyag ka makalaya, kung naruyag kit, mapanghawakan yung authority and identity na ginhatag sa ato sa Diyos. Ask forgiveness sa Lord. Mag-repent kaya na, Lord, pasaylua ak. Tinuod ak sa mga negatibo nga ginsumat. Naapektuhan ak sa akong mga negatibo nga nabatian. Ako ay nung pasaylo sa Diyos. Lord, forgive me. Kung nakapag-istorya ang nakapaghusga ang sa nako bukto sa Ginoo, sa ibang nga tao, umiwas ang sining nga tao, imbis nga idulog ko siya sa iniwas ang sa kanya tungod sa tinuod sa evil reports. Ginaarok ko ni pasaylo. Ginaarok ko pasaylo at pag-absorb sin mga negatibo, madiri tikang sa iyo. Ginaarok ko sin pasaylo at paglata sin negatibo, pag-isip sin negatibo sa ako igkasitawo. Lord, cleanse me by your blood from head to toe. Inaabrihan ko ang ako puso't isipan. Linisin mo, O Diyos. I-reveal sa ako kung mayaon pa mga infection sa ako espiritu. Pul nga ini through your blood in Jesus' name. And Father God, pinrenounce ko katanan nga ako na-absorb, katanan nga ako nalata, nga negative, pinapawalang bisa ko ito sa pangalan ni Jesus. At inihiling ko, Panginoon, simula sa oras na ito, increase mo ang ako discernment, increase mo ang akong faith, and Lord, puligi ang ma-develop ang ako, ang fruit of the Spirit sa akong kinabuhi. Indiniglara ko na ang akong kinabuhi para sa iyo, ang ako hihimuon para sa iyo, ang ako i-accomplish para sa iyo, ang ako matanan para sa iyo, O Diyos. Di kami na, di rin ang basta-basta mag-entertain. Tinpilsan na ito nga negative. At ako la entertain, Lord, and positive from you. And tutuy ang pahalagahan na tanan nga tao nga gin-connect mo sa ako. Tutuy ang nga ingatan at nga tanan nga tao nga gin-pagkatiwala mo sa ako. Di kanya na, O Diyos, ikaw ang maging sentro sa among kinabuhi. Inaaro ko ang kapayapaan, inaaro ko ang tunay na kagalakan sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Ako na lang magpipray. Hallelujah! Lord, I break every yoke of the enemy, every infirmities, lahat ng divinations, in Jesus' name. Hindi ko pinapahintulutan ang
espiritu ng kapayapaan. I speak restoration, spiritual restoration ng bawat isa, spiritual health restoration ng bawat isa. In Jesus' name, I speak anointing upon anointing. Hallelujah! Hallelujah! I speak deliverance sa lahat ng naririto sa pangalan ni Jesus. And Father God, I pray na through your blood, Lord, i-cover mo ang bawat isa, lalong-lalo na ang aming puso't isipan, ang aming pandinig, Lord God, ang aming mga labi, ang aming mga mata, na lahat ng part ng aming katawan, ang maa-absorb lamang ay yung kalugod-lugod para sa iyo. Lord, hindi na kami makikiisa sa gawa ng kaaway. From this moment, magkakaisa kami, Panginoon, na iwaksin lahat ng gawa ng kaaway, tulungan at protektahan ang bawat isa, Panginoon. Lord, unite us in one spirit, one mission and vision to glorify you, to honor you, to exalt you, Lord God, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat. Pinagpapala mo ang lahat ng naririto. Salamat sa deliverance. Salamat sa freedom. Salamat, Lord God, sa restoration. I declare abundance. I declare breakthrough, Lord God, sa buhay ng bawat isa. I know hinahanda mo kami, Panginoon, sa mga darating pang magagandang bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Turuan mo kami na kilalanin ang bawat isa. I-accept ang bawat isa for who we are, Panginoon. Kaya ng pag-accept mo sa amin. Lord, pangibabaw, yung grabing pag-ibig na nagmumula sa iyo, pag-ibig na galing sa iyo, pangibabaw sa aming mga puso. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo, matas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po ngayon. Every Wednesday po ngayon po kanya midweek nga dito po ang venue Southern Church. Midweek 7 p.m. po. Tapos another po ay base nga diliwat po sa church every Friday 7 p.m. Tapos may sa mga youth po gini-invite po naman ka sa every Sunday po morning 9 a.m. for youth fellowship. Ito nga po. God bless everyone. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Nothing
you.